how to make my leche condensada. This is my own version how to make the leche condensada, guys, ha. Artisanal to. So, ito na nga ang ating mga ingredientes. Ang agwa or tubig. At saka ang ating cornstarch, vinegar, and then yung ating asukal na isang basong asukal. And then itong ating mantikilya, kung wala kayong mantikilya or margarine, pwede na rin yun, guys. So, ito na nga ang ating gagawin. Ito sa kawali, dito ko siya tutunawin yung ating, iminix ko na dyan yung ating mantikilya at saka yung ating asukal na white sugar. Kung meron kayong brown, okay din naman, guys. Okay, wash sugar. So, eto na nga tutunawin natin. Guys, depende sa gusto ninyo. Kayo ang masusunod kong tutunawin nyo muna ng kaunti yung ating asukal na sa mahinang apoy. Pag mahinang apoy, ibig sabihin na mahinang-mahina. Pagkatapos, ilalagay nyo yung asukal. And then, tutunawin nyo muna siya. Pagkatapos, lalagay niya yung mantikilya. Okay? Or margarine. Or ito naman, na ginagawa ko, isinabay ko na yung mantikilya at saka yung sugar. So, ito ay mimix natin ng imimix sa mababang apoy, guys, kasi ayaw nating masunog siya. So, pag natunaw na natin yung ating mantikilya at saka yung asukal na ganyan, kasi guys, matatagalan tayo, mahirap po gumawa ng leche condensada. Pag natunaw na, lalagyan natin siya ng fresh milk. Okay, ganyan. At kung wala naman kayong fresh milk, pwede rin po ang tubig. Okay? Tutunawin nyo siya ng ganyan. Paunti-unti lalagyan nyo siya ng liquid or tubig or fresh milk. Depende sa gusto ninyo, guys. Okay? Kasi magiging leche condensada rin po siya. Basta ganyan. Tutunawin nyo siya kasi, guys, kailangan tunaw na tunaw. Kasi kapag hindi po tunaw na tunaw, pag lumamig po yan, yung asukal ay babalik siya sa pagkaasukal. So, ibig sabihin nun, may asukal pa rin siya. Asukal pa rin siya buo-buo. Kaya ang gagawin natin, tutunawin natin ang ating leche condensada na ginagawa tulad ng mantikilyang to at saka ang ating asukal. So, kailangan tiyaga. Kailangan ihina ang apoy. Pagkatapos itong ginagawa ko, pinapalakas ko yung apoy, guys, para matanggal mag-evaporated muna yung liquid na nilagay natin, yung fresh milk, 'di ba? Mawala muna siya. Kaya kailangan lakasan natin yung apoy, bubula-bulahin natin ng ganyan. Okay? So, ibig sabihin niya, natutunaw na yung ating asukal. And then, kapag ganyan na ang itsura, guys, kailangan talagang evaporated natin yung ating liquid na nilagay or tubig or fresh milk. Ibig sabihin nan, bumababa na yung kanyang anong tawag doon? Yung ating nilagay na liquid. So, kailangan ganyan. Kasi, kailangan pababain muna natin siya. Kasi, tinutunaw natin siya ng tinutunaw, diba? Parang ganun. So, habang tinutunaw natin siya ng tinutunaw, kailangan, kada best na ganyan ang mangyayari kapag nilalakasan natin ang apoy, bababaan na naman natin pagkatapos lalagyan natin ng liquid. Wag kayong maglalagay ng liquid na super ang apoy na malakas. Kasi guys, kapag nilagay nyo yan at bumubula-bula yung ating mantikilya at saka yung ating asukal, ay pwede magtalsikan po yan dahil sa sobrang init. Parang bulkan, di ba? Parang ganun, bug. So, ang ibig sabihin nun, bababaan nyo muna yung apoy sa kapag nilagyan nyo siya ng liquid na kagaya ng tubig or fresh milk. Okay? And then, kapag nangyari na yon, guys, ganyan. Yan ang magiging itsura niya. So, ang gagawin natin, lalakasan ulit natin yung apoy para mawala ulit yung liquid na nilagay natin.
Okay? Siyempre, baba, taas ay yung ating apoy kasi yung temperature na ginagawa natin para mapababa natin yung ating liquid. Para mag-evap, kumbaga. Okay? So, ganyan ang nagiging resulta. Kaya, dito ang paggawa ng leche kondensada, matyaga ka dapat, guys. Parang lugaw, halo lang ng halo, okay? So, ganyan ang mangyayari sa ating leche kondensada. Yung iba, may trick sila, may truko kung paano sila gumawa ng leche kondensada na madalian. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng itlog para ibig sabihin malapot ka agad. So, hindi yun, guys. Ganun. So, ito na nga at ilalagay na natin yung ating cornstarch. Pero, tutunawin muna natin siya sa tubig na kailangan tunaw na tunaw. Pagkatapos, kailangan salain ninyo dahil depende, di ba may mga harina tayong ginagamit na malay natin may kumakain o may gumagalaw. Alam na yun, may mga kung anong insekto. So, ang pinakamaganda para sigurado tayo, salain natin yun. Okay? Para malinis yung ating gawa. Para matagal ang buhay, guys. Okay? Kasi dahil ito naman ay 1 linggo lang ang ating durasyon. I mean, ang tagal nito kasi nga, guys, wala naman tayong ilalagay na chemical para tumagal or hindi naman natin siya itatago sa lata. Kaya ito ay madalian. Kumbaga, kaya para hindi masira ang ating leche kondensada ay lalagyan natin siya ng konting vinegar. Yun ang pinaka-trick natin dito. Yun ang pinaka-truko dito para pampatagal, pampakonserbar ng ating leche kondensada. Okay? So, ito na nga at halo ng halo, guys. Kapag alam natin, kasi binababaan natin, tinataasan natin yung temperatura ay yung apoy, doon natin malalaman kasi sa gilid yun, guys. Kasi ang asukal kapag lumalamig, 'di ba? Nagiging asukal pa rin siya. So itong ginagawa natin leche kondensada, depende yun sa gilid, guys. Kapag yung gilid ng ating kawali na alam natin nagiging asukal pa siya, so ibig sabihin nun, hindi pa siya tunaw. Ang tendency niyan kapag kumbaga sa prutas, hinog sa pilit, hindi masarap. Hindi maganda ang resulta. Kaya ito kailangan tiyagaan nyo, ha. Lalagyan nyo lagi ng tubig or kung wala kayong tubig, fresh milk o kung wala naman kayong fresh milk and then tubig. Yan, nagiging ganyan na yung ating leche kondensada, 'di ba? Gumaganda na siya. Kaya talaga ito talaga tiyagaan to, guys. Sinasabi ko sa inyo, tiyagaan to. At kapag alam nyo na malapit na po siya maging ganyan, malapot na siya. Kasi lumalapot yan, guys. 'Di ba? Yan, ang magiging texture niya. So, dahil medyo may asu-asukal pa siya, 'di ba, nung binabaan ko yung temperature, nilagyan ko pa siya ulit ng fresh milk. Kung wala, lagi kong sinasabi, kung wala, tubig, option yun. Walang problema, guys. Kasi magiging leche kondensada pa rin siya kasi yung asukal na ginagamit natin, na tinutunaw natin, ay matamis pa rin siya. Huwag kayong mag-alala, okay? Kasi magiging leche kondensada yan basta matyaga kayo maghalo at kailangan yung liquid. Huwag kayong mag-alala kung masobrahan ninyo ang tubig or fresh milk kasi mag-i-evap naman yan kasi ibababa natin yung ating tawag dito, yung ating liquid na nilagay. Kumbaga, kasi kailangan bumula siya ng bumula. Palalakasin natin yung apoy para maging malagkit siya. Ganyan. Magiging malagkit siya dyan, guys, kapag natatanggal na yung ating liquid na nilagay. Yung tubig or fresh milk man. Okay? Paulit-ulit ako, guys, kasi gusto ko maintindihan nyo. Kasi ito napakahirap gumawa ng leche kondensada ng artisanal. So, ibig sabihin, gawa ng bahay. Okay? Gawa natin. So, this is natural na ginagawa natin. Okay? Hindi ito na sa machine. Kasi sa machine, alam nyo naman kung ilang oras to ginagawa din. Matyaga din yung makina, yung machine na ginagawa. Hinahalo din to nila ng hinahalo
kagaya din ng ginagawa natin. O, sarap to pampalaman sa tinapay o kung ano man ang gusto nyo, panggawa ng yema, okay? So guys, please, kapag nagustuhan nyo naman ang aking mga video, please like and subscribe and ring the bell, and God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye!